Hi mga karagarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na mga karagarag, mga latest na mga kaganapan na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa sa social media na kung saan wala lang, kalma lang ang mga kaganapan ngayon sa mundo ng beauty pageant. Walang masyadong kontrobersiya, mga pa-iskandalo, linaw ang palibot. At ito na mga karagarag, pinag-uusapan pa rin yung katatapos lang ng Aqua Boracay Swimsuit Challenge sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2024 na kung saan may pa-voting galore system ang Miss Universe Philippines Organization kung sino yung best in swimsuit challenge. So panawagan ng mga ibang beauty pageant lovers sa social media na sana ibigay na lang kay Palawan itong pa-best in swimsuit sa pa-voting system. So alam naman natin na hindi talaga nakapasok si Palawan sa pa-challenge na yun ng Aqua Boracay na kung saan siya yung may maganda ding pakatok-katok bitaw. At yun nga, hindi nga lang bit si Palawan sa mga judges dahil may ibang mga judges na nagchismisan galore sila at may ano na talaga sila, listahan na sila na kung sino yung kandidatang ipapasok nila sa top 20, di ba? Dahil nga may pa-voting galore ang Miss Universe Philippines Organization, yun yung hiling ng mga ibang beauty pageant lover na sana ang spot na to ibigay na lang kay Palawan. Ang magiging reaction ko nito mga karagar kasi pa-voting galore ito para sa pangkabuhayan showcase ng Miss Universe Philippines Organization. Imposibleng manalo si Palawan dito mga karagar. Liban na lang talaga kung itodo ng kanya mga supporters at ng mga ibang beauty pageant lovers na suportaran yung pa-vote ni Palawan sa pa-challenge na to ng Miss Universe Philippines Organization sa kanilang pa-swimsuit challenge ba. Kasi business is business to. So kailangan din kumayod ng MUPH organization para din maiangat yung nila, gastusin nila para sa paparating na pageant. Di ba? So paborito sa mga kandidatang may malakas na fanbase sa social media, yung mga kandidatang maraming mga followers. So sa pa-voting na to, yung mga kandidatang walay talagang mga supporters, ayun, kawawa. At kahit sabihin natin nag-perform sila ng bongga, kung wala masyadong fan sila, wala. Nga pa rin, di ba? So sayang lang din yung effort. So sana hati yung kukuha yung Miss Universe Philippines Organization sa fan vote at sila din yung mag-decide para fair yung laban. Kaso nga lang, the kwarta-kwarta system galore ang magiging eksena. Good luck sa magiging winners. Winners pa kuragan, winner ako ragan kay Isara. Wala. Sabaw kay si kuragan, mga karagaragi, kapoy sa kaigam. Mga karagarag, kung ano yung magiging reaction ninyo dito sa pa-voting ng Miss Universe Philippines Organization. Advantage na mga kandidatang may malakas na fanbase at disadvantage sa mga kandidatang walay talaga sa social media, di ba? So at ito pa mga karagarag, habang itong gumagala itong pagkachismosa ko nga, dahil naghahanap talaga ako ng mga pasabog na mga pa-intriga ba din? Diyan naman talaga si Kuragan na pang-content ng channel ko. Walay. So, pinag-uusapan niya ngayon itong nanalong 60 years old na lalaban sa Miss Universe Argentina 2024 na kung saan, gwapa kayo siya nga pagka senior citizen. In fairness. Akala ko yung nanalo bitaw, yung wanggits na bitaw na senior citizen. Ay, nung nakita ko, hala, may laban ang senior citizen na to mga karagara kung sakaling ipanalo ito na Miss Universe Argentina Organization, di ba? Kasi journalist saka lawyer, tapos yung struktura ng kanyang mukha at kanyang katawan ba, hindi talaga halatang senior citizen na siya. Kung sa Pilipinas pa yan, wala na. May matanggap na siyang paayuda, di ba? So, excited yung mga ibang taga-Tacos fans sa laban na to ng 60 years old na senior citizen na lalaban sa Corona sa Miss Universe Argentina 2024. Baka gagawa daw ng history ang Argentina. Baka ito daw yung magwagi sa Corona at lalaban sa Miss Universe 2024 sa Mexico. Why not? Kukunhat. Guwapa man si Lola, di ba? So ito mga karagarag, dahil sa pagkachismosa ni Kuraga, napadpa din ako sa mga beauty pageant pages ng mga taga Milky Way. Na kung saan, yun nga, labasan na talaga ng the best to the best to the best sa kanilang mga alas na mga kandidata na gusto nilang lumaban sa Miss Universe Indonesia 2024 na kung saan panawagan nila na sana mag-appoint na lang daw ang organisasyon sa mga kandidatang to na ipadala sa Mexico dahil kung ito daw yung ipadala nila sa Mexico, tiyak na makipagbardagulan talaga daw to ng bongga or baka uwi pa to ng Corona sa Miss Universe 2024 sa Indonesia, di ba? So, para naman sa akin yung mga kandidatang nilatag nila, ito yung mga kandidatang the best na talaga sa lahat ng the best nila na
ambot lang. Pero sana kung mag-appoint man sila, no, sa sariling opinion ko lang, sa sariling gusto ko lang, si Sofia yung gusto kong kandidatang ilaban nila sa Miss Universe. So, ewan ko sa inyong mga karag-karag ha, pero para naman sa akin, parang ano lang, hindi naman ganun kalakas yung mga kandidatang natipuhan nila. Baka wala na talaga silang iba pang makita, or ano ba, masabi natin, yun lang talaga yung kaya nilang kandidatang ilalaban nila, di ba? Parang regular, standard beauty lang yung nakikita ko. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung magkapareho tayo ng opinion. So, eto pa mga karag-karag ha. So, lipat na naman tayo sa kabilang galor, sa kabilang kapitbahay natin na taga Black Hole, na kung saan magsisimula na rin yung bardagulan nila sa Miss Universe Thailand 2024. Na kung saan yun naglatag na sila ng mga pasiris-pasiris din. Going to the dark, halaka. Ay, delikado to. Ano na kayang dramang gagawin ng MUT 2024 sa taon na to? Nako, kung nakapasok sila sa, nakuha nila yung first runner-up sa taon na last year sa Miss Universe 2023, baka sa sa taon na to, corona na this, bago mag-exit si Hello the Universe, di ba? Yan ang mga karag-karag, mga latest kaganapan na chismis na pinag-uusapan ng sa mundo ng beauty pageant. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko ragan karag, ang babae lagi na karag-karag. And see you in my next vlog.